Brothers on the Wheels, dumayo tayo ngayon dito sa Motorstar Bicutan, Doña Soledad Avenue para tignan, para silipin ang pinakabagong adventure scooter ng Motorstar. Ito nga yung Easy Ride ADB 175 Fi. So mga brothers, sila po yung unang binagsakan ng stock. So dumayo po tayo dito para malaman na kagad at ma-update kayo. Siyempre mga brothers, bago natin tutuluyang ikutan, huwag niyo pong kakalimutan i-share ang ating episode dyan sa Facebook para sa konting suporta. Kung dito naman po kayo sa YouTube manonood, mag-subscribe na kayo and also mag-join din po kayo sa ating YouTube channel membership para rin po sa ating suporta dyan sa ating YouTube channel. And also kung naghahanap naman kayo ng parts and accessories ng motor nyo, meron tayo sa Lazada. Nandyan na yung link sa description ng video. So mga brothers, huwag na natin patagalin. Let's go sa go! Get ready. Drop the beat. So mga brothers, eto na nga ang pinakabago at marami naghihintay sa inyo, ang adventure scooter ng Motorstar. Eto nga yung Easy Ride ADB 175 Fi. Mag walkthrough muna tayo para po makita nyo ng 360 angle yung motor, no? Napaka bold, sharpness and aggressive po ang nakikita ko rito sa ginawang body design ng Motorstar. And also upon checking, napaka quality po yung ginawa nila. Kung ano po yung mga features na meron ngayon sa mga adventure scooter, aba, meron din tong scooter na ito, despite sa kanyang price point, no? So umpisa tayo mga brother dito sa kanyang front facing. Ayan, meron po tayo ditong non-adjustable na windscreen para po siyang semi-smoke ang datingan. Ang bolts nito is Allen bolts na rin mga brad, so no need na magpalit. No, pagbaba natin dito sa muka, eto na, meron siyang agresibo and pointed na headlight. Mga brad, projector lamp yan, naka-quad projector po siya. So malakas-lakas na po yung ilaw niyan. Kung mahihinaan kayo, pwede kayo magpakabit ng mini driving light. Yung pinakababa niya po rito, wala po siyang air intake. Design line po siya. And then meron siyang provision lagyan ng camera. Yung turn lights natin, LED yan na nakapatayo. Ayan, sigurado malakas-lakas yan. And pairings checks, ayan o, kahit pa paano may pagka-flexible na rin, no? Nagahalo yung pagkalutong niya and also pagka-flex, no? Ang paint job nito gusto ko na rin, no? Yung gloss niya, di ba, masasabi ko okay. Then meron tayong Motorstar dito. Then sa gilid ng pisngi, Sports 175 Fi. Naka-conventional telescopic fork tayo rito mga brothers. And also pagdating sa caliper niya, dalawa po yung 2-piston pad caliper ng disc brake dito sa harapan. And ito po, censored po yan ng speed meter. Hindi po yan ABS mga brad. Gumagamit ito mga brothers ng 14 inches wheel mags na ang kanyang gulong po is dual sports na cordial. 110/80 po ang tire size niya, no? Tignan nyo naman, napaka solid. And alam ko tubeless na to, so wala na kayong poproblemahin dito. Sa mga simpleng butas, hindi na kayo mahahassle. Alright. So mga brothers, side profile na ang ating pag-usapan. Sabi ko nga kanina, ang ganda ng sticker niya ng 175 Fi Sports dito. Very minimalistic, pero mga brad, napaka-solid ng datingan niya. Iba rin yung mga linings niya. Kukumpara natin sa mga ibang adventure scooter na naglalabasan ngayon. Ito, may mga design siya dito. May mga approach siya dito. Ito po mga brad, rubber matting po ito. Once inactivate yung motor nyo, ilalagay po nila yan kasama yung side mirror. Yung tapakan ng pillion, solid aluminum po yan, no? Ayan, no? Natitiklop naman na maayos. Maganda naman yung engagement. Meron tayo rito mga brothers na upright position na exhaust, no? Flat black finish po yan. Syempre naka high temp yan mga brothers. Nagustuhan ko rin dito yung pinaka rubber curtain dito para hindi basta-basta mabasa ang ating components, especially yung fuel injection nya, no? And then meron pa siyang cover dito pagdating sa makina. Nakakalain mo, naka liquid cooled siya. Punta natin yung kabilang profile, side profile niya. Ayan, o, di ba? Meron kaya siyang side stand kill switch dito. Wala daw siyang side stand kill switch, sabi po ni Kuya A, no? Pero okay lang, budget eh. May center stand tayo rito. May cover yung panggilid ng motor. Cover to, ayan, plastic to eh. Maganda yung gusto ko yung ganitong setup. Yung air cleaner natin, di ba? And then pag pinunta natin mga brothers yung kanyang rear portion, ito maganda, no? Pero bago tayo pumunta doon, check natin yung upholstery ng upuan. Ito makapal, no? And then single tone po ito. May logo rito ng Motorstar. Solid po, makapit, no? Ito yung gusto ko. Tsaka malapad. Convenient ito. Kung mga malalaking build nyo, usog lang kayo dito. Ako, kagaya ko, dito ako sa unahan. And speaking pala, ano,
10.2 liters fuel tank capacity. Siguro maglalaro ang ano nito, ang fuel consumption nito around 40 to 45. Mga ganun po. No, and then open natin siya. Underseat compartment malaki-laki. Siguro around 20 liters pataas to. Yan, mayroon po pong lock yung pinakaupuan, no. Oh, di ba? Alright, ang grab bar natin mga brothers, provision po lagyan ng top box, no. Universal po yan, no. So hindi na po kayo magpapagawa ng mga custom bracket. All goods na po yan, no. Bibili lang kayo ng universal na top box, makakabit nyo na po. Alright. No, pagdating dito, taillight natin, LED rin ito. Maliit lang siya na parang pakpak ng ibon, pero ayan, oh, angas, di ba? Turn lights natin, no, hindi siya ganun ka-flexible, pero LED na yan mga brothers. Lagay ng plaka, reflector, and also may ilaw pa tayo dito. No, ang ganda ng tip ng ano, muffler, oh. Naka-allen bolts na rin yun, no, pang aftermarket, oh, solid. Tapos naka-stainless yung kanyang muffler guard, oh. Then plastic dito na pointed, di ba? Sangka pa. Okay, dual shock, debaso mga brad. Oh, sa mga demanding pagdating sa shock, adjustable ba siya? Non-adjustable na siya, pero debaso siya. Sigurado all type ito. And then meron po tayo ritong 13 inches na gulong, no? 130 by 70 po yan na dual sports, cordial po yan. Tar hugger natin dito, napakahaba, so hindi basta-basta mapuputikan ng ilalim. Disc brake tayo rito na single pad piston caliper dito sa likuran. Okay mga brothers, bike fitting na para dito sa Motorstar Easy Ride ADB 175, no? For the reference mga brothers, 5'4 lang po ako in height. And then may reach lang po ako sa braso na 20 inches. And also may bigat and may build lang po ako na 53 kg. So kung gagawin nyo ako reference mga brother, ganito po ang itsura pag nakasakay na dito, no? Napakababa lang po ng seat height niya mga brothers, around 760 to 770 mm. Since wala po siyang manual, so natatansya ko naman, and then meron lang siyang ground clearance na baka pumalo lang ito ng 120 to 130 mm, no? Sa tansya ko At ang bigat niya mga brothers, papalo lang siya ng around 130 kg. Medyo magaang pa siya sa NMAX kung ikukumpara natin. But again, kung titingnan natin yung power to weight ratio, siguro baka bibigyan lang tayo ng swabing arangkada nitong bagong ADB o adventure scooter na Motorstar. Hindi naman siguro overwhelm yung ibibigay niya ang power. Pero for the price point, dahil budget siya, walang problema. Hindi naman ito talaga pang karera o pang mabilisang pang mabilisang scooter. Ito dual sports and also sa long ride. Ang riding position natin mga brother, gustong gusto ko. Mataas yung handlebar niya. Turn radius, boy, laki ayos ayos pwede to. Diba? Tapos meron tayong standard position and foot forward position. Siyempre sa itong adventure scooter, yun tinatawag nating maxi scooter. At ang baon ng shock, malalim-lalim at saka swabe. No, ang gusto ko pa sa shock na sa likod, nakadibaso mga brother. So saan ka pa? Sigurado po, all type po yung shock nun sa likod. Alright? Bike fit mga brad. Approve. Okay, dito tayo sa dash panel mga brothers. On the wheels, meron tayong USB charging port at malalim po dito na packets. Standard pong ignition natin, and dito na rin yung seats and also yung gasolina nya, yung buttons nya. Naked handlebar of course, and then meron dito sa kaliwa na handle grips na sakto sa isang large na kamay. No, standard po na brake lever, and then left and right, busina, low beam, high beam, of course may flasher. Maganda standard na side mirror, no? Dito sa kanan man, same approach, may ember tayo na bakal. Handle grips, sabi ko nga pang large, electronic starting, ang bukasan ng ating ilaw, no? And then kill switch po. Standard po ang brake lever natin, same approach din yung side mirror. Going dito sa kanyang meter panel, hindi natin ito ma-open mga brad, pero TFT display po ito na merong 5 inches, I think 5 inches yung laki niya. No, hindi kasi ito naka-activate ngayon. Anyway, kung may mahanap tayong picture, pakita na lang natin dyan para meron kayong idea. Alright. Okay mga brothers, pag-usapan natin yung makina nito. Sabi sa akin ni Kuya A dito, yung mekaniko, no? Naka GY6 engine po ito. Kung ganun po, hindi sila naglalayo ng specification ng makina ng RFI, no? Alam ko around nasa 9 horsepower ata yan and 9 Newton meter of torque. Pero pakita tayo dyan na exact specs ng RFI sa makina niya para may idea kayo. So this is 175cc po. Single cylinder, single overhead cam, dalawa po yung valves niya, no? So ito po is naka-air cooled. Ang maganda po doon, hindi po ganun kainit yung makina niya, no? And then may belly pan, may pan po yan dito sa gilid. So hindi po siya mag-overheat.
no? Ang kagandahan kasi pag air-cooled siya, less maintenance. Pero hindi naman ganun ka-powerful yung makina kukumpara natin sa mga matataas na compression ratio na naka-liquid cooled. I hope mga brothers maintindihan niyo yung konsepto na yon, yung technical na yon, no? So hindi po privilege yung pagkakaroon ng liquid cooling, no? Kinakailangan po yon, necessary po yon. But again, for the price point niya na 87,000 pesos, hindi na masama yung kanyang makina. So mga brothers, natapos na nga natin itong alamin at ikutan itong bagong adventure scooter na Motorstar. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang presyo. Mga brad, magugulat kayo dahil sa presyo nito, ito na ata ang sasabihin natin o tatawagin nating budget killer na scooter dahil sa presyo niya lang na 87,000 pesos pagdating sa cash price. Yes po mga brother, 80k lang po siya. And also kung kukunin nyo to ng terms, magda-down payment lang po kayo ng 10,500 pesos. At sa 1 year po, meron po kayong babayaran na 8,491. And then 2 years naman is 5,229. And also sa 3 taon, meron po kayong huhulugan na 4,141. And also yung rebate po nila rito is 400 pesos na po. So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung naangasan kayo sa bagong scooter ng Motorstar. Ito nga yung Easy Ride 175 ADB FI. So mga brothers, ano pa ba yung mga gusto nyong pa-review sa mga motor ng Motorstar? Comment your suggestion below. So mga brothers, ako po si Art. Maraming salamat po. Ride safe and cheers!